Madilim ang gabi at nababalot ng dilim ang bulubundukin ng Compton. Walang tigil ang buhos ng ulan habang kumukulog sa kalangitan. Sa gitna ng bagyo, nagkampu ang hukbo ng Townsend. Sa loob ng isang tolda, may pumasok na tagapaglingkod at agad lumuhod. Hindi po makapag-recon dahil sa malakas na ulan, mahal na Panginoon. Pero may nakita pong paminsan-minsang ilaw sa hilagang silangan. Ayon sa ulat, malamang na mga tauhan ni McCarthy yon, naka-full armor. Sumagot si Count Adrian von Calista ng kalmado at may otoridad. Naunawaan ko, ako na mismo ang titingin. Maghanda ka. Agad yumuko ang tagapaglingkod. Opo, Ginoo. Ilang sandali pa, lumabas ang Count sa bagyo kasama ang kanyang kasama. Agad silang nabasa ng ulan. May 2 gwardiya sa malapit. Bulong ng isa, may halong pagmamaliit. Pumunta pa rito sa teritoryo ng iba para lang maghirap. Para sa lungga ng dragon, ha? Sumagot ang isa. Siguro gusto lang magpasikat sa mga bayan at duke. Pero sabi nila, si Count Calista raw ay walang silbi. Buti na lang marunong pa ring mamuno. Narinig iyon ng Count pero hindi siya nagpakita ng reaksyon. Pasensya na. Tahimik niyang isip. Ang totoo, hindi ako si Count Calista. Ako si Hans. Mula pagkabata, nagsilbi si Hans kay Adrian bilang personal na alalay. Nagsimula sa simpleng gawain, aralin at paglilinis, hanggang sa matuto ng espada at asal matapos mamatay ang dating pinuno ng pamilya. Kalaunan, si Hans na ang halos gumawa ng lahat, pati pamamahala ng lupain, habang ang kanyang amo ay nalululong sa alak at babae. Si Hans ang nag-aayos ng lahat. Siya rin ang lihim na pumapalit sa Count kahit sa labanan. Matagal na niyang tinanggap ang lahat bilang isang karaniwang tao. Nabigyan siya ng mga pagkakataong bihira lang maranasan. Pero ang mamatay sa ganitong paraan, hindi ko ito inaasahan. Nakarating sila sa lugar. Itong banda po ang nakita kong ilaw, sabi ni Hans. Ganun ba? Sagot ng kasama. Pero tila nagduda. Matangkad ba talaga ang Count? Tumingin si Hans sa langit. Kahit papaano, mukhang marangal ako sa digmaan. Ang mga sundalo ang lumalaban sa harap. Ang tungkulin ng pinuno ay mabuhay. Hindi na malinaw ang paligid. Bumalik na tayo. Opo, mahal na Panginoon. Habang naglalakad pabalik, napaisip si Hans. Minsan, naiisip ko kung may susunod pa bang buhay. Biglang nagsalita ang kasama. Mahal na Panginoon, baka mas mabuti kung ako na... Bigla itong bumagsak. Nanlaki ang mata ni Hans. May sumigaw sa likod. Ambush! Iligtas ang Count! May sundalong tumakbo papunta sa kanya. Mahal na Panginoon! Pero huli na. Isang sibat ang tumama sa likod ni Hans. Bumagsak siya sa putikan. Ganito na ba? Ako mamamatay? Umaagos ang dugo sa ilalim niya. Nakabaon pa rin ang sibat. Mamuhay bilang kapalit ng iba. Tapos ganito lang matatapos. Umuulan. Kumukulog. Sumisigaw ang mga sundalo. Lumalabo ang kanyang paningin. Kung may susunod na buhay, gusto kong mabuhay bilang sarili ko. Makilala kung sino ako. Mapahalagahan ang ginagawa ko. Isang buhay na para sa akin. Yon ang huling naisip ni Hans. Pagdilat niya ng mata, isang boses ng babae ang narinig niya, umiiyak. Pakiusap, mahal na Ginoo. Pakiusap po. Napakurap si Hans. Ha? Melin? Dapat nasa bayan siya. Bakit nandito siya? At bakit parang mas bata siya? Mahal na Ginoo, hindi ko na po uulitin. Patawad po. Nagmamakawa siya sa akin. Teka, anong nangyayari? Tumingin siya sa paligid. May salamin. Lumapit siya at hinawakan ang kanyang muka. Count Calista. Ako ito. Nasa katawan ako ni Adrian von Calista. Melin! Tumakbo siya papunta sa babae. Napaatras ito. Akala'y sasaktan siya. Nahiya si Hans. Anong araw ngayon? At anong taon? Taon 853 po. Napatigil ang hininga niya. Nanlaki ang mata. Bumalik ako sa nakaraan. Nasa katawan ng dati kong amo. 15 taon nang nakalipas. Umupo siya sa kama. Hindi makapaniwala. Pagkaraan ng ilang sandali, sinampal niya ang sarili. Aray, masakit. Humiga siya ulit. Totoo ba ito?
Ang marangyang kwarto, ang malambot na kamay. Hindi ito kamay ng taong nagtatrabaho. Tumayo siya. Milin, lumabas ka muna. Agad itong yumuko at tumakbo palabas. Natansin niya ang mga pasa sa binti nito. Walang duda. Pinakamalupit na amo, si Adrian. Napabuntong hininga siya. Pinaparusahan nito ang mga lingkod sa walang kwentang dahilan. Parang laruan ang tingin sa kanila. At siya ang nag-aayos ng lahat ng kalat nito. Bigla siyang natigilan. Sandali, may mali. Mabilis siyang lumabas at pumasok sa inaasahan niyang kwarto niya. Pero puno ito ng kahon. Bodega. Hindi, ito ang kwarto ko. 20 taon akong dito nakatira. Kinabahan siya. Lumabas siya. May boses na pamilyar. Bakit ka nandito sa tirahan ng mga lingkod? Napalingon siya. Claude? Eksaktong pareho. Kaibigan niya noong bata pa. Nasaan si Hans? Tanong niya. Kaibigan mo? Hindi. Tagapamahala ko. Naguluhan si Claude. Hindi ko kilala ang pangalang iyon. Kung bagong lingkod siya, gusto mo bang itanong ko? Hindi, si Hans. Yung mula pagkabata pa. Hindi komportable si Claude. Pasensya na, wala akong kilalang ganun. Napatigil si Adrian. Anong ibig sabihin nito? Wala ako sa mundo.